So, gusto ko lang siguro pag-usapan 'to kasi bago ako matulog gano'n. Pasok kasi ako bukas. Siguro kasi may napanood lang ako sa TikTok na mag-isa siyang kumakain sa isang food place tapos napicturan siya. Ang caption is, "Nakakaawa naman si kuya, mag-isang kumakain, wala pa siyang kaibigan," gano'n. So, siguro ang dumaan sa isip ko, baka naman may hinihintay siya. Baka naman dumaan lang siya para kumain ng mabilis, tas may pupuntahan, baka papasok, ganun. At siguro mabilis tayong i-correlate ang pagiging mag-isa as to someone na walang kaibigan. Ako kasi, yung tipo ng tao na nung elementary, I was the uh, nerdy kid, na na-enjoy yung katulad ng mga cartoons and anime, as well as K-pop. Actually, I actually got into it rin. To the point na nabubuli rin ako. Na, uy, medyo cringe yan or sobrang nerdy naman yan, ba't mo na-enjoy yan, ganun. Na talagang there's a different, siguro iba yung tingin talaga sa'yo ng tao pag nagugustuhan mo yung ganung bagay. Heck, kahit nung mga time na yon hindi cool magkaroon ng PC kasi console was a thing. Like, PSP. Kaya nung bata ako, nag-request ako sa papa ko na magpabili ng PSP, ganun, tapos magpa-download ng mga laro. Okay, anyway, balik tayo sa topic. So, nakita ko yun, di ba? Di ko alam bakit ang bilis mag-assume ng tao na ganun. Siguro kasi, syempre, at tayo as a human, di ba? Social na tao na, yun nga, kasabihan nila, na lagi naririnig ng mga tao na no man is an island. Na, yeah, I, I understand it naman. Pero kasi minsan kasi mas okay maging mag-isa. Alam mo yan. Siguro lang sa perspective ko na it's been years na mag-isa ako nakatira. Tapos tumira rin ako ng mga nakaraan sa nag-dorm rin ako mag-isa sa Manila area. Nasanay rin naman ako mag-isa. May mga kaibigan rin naman ako, so lumalabas rin paminsan-minsan pag may aya, may gala, ganun. Pero most of the time pag busy sila ganun, masasanay ka mag-isa eh. Ngayon, personally, mahirap akong lumabas. Kasi, hindi ko rin alam eh. Kasi, recently kasi pag inaaya ko, I tend to create something na, oh, I'm sorry, but I have something to do. May kailangan akong gawin. Or, sorry man, pero hindi talaga pwede. Alam mo yan, may kailangan kami puntahan ng mga pamilya ko, ganun. You tend to make excuses for those kinds of lakad. Tas, ay siguro thankful ako kasi yung specific na circle ko is a bit understanding, Siguro, di ko lang alam kung napapansin nila, pero siguro, I don't know. Hindi ko alam. It could also be, yan. Pero sometimes I do have something na may plano na. Ganon. Pero kasi may naririnig na rin ako na ibang kwento sa Reddit na ganon yung ginagawa nila to the point na napagod na yung mga nag-aaya. And I don't blame them, di ba? At may nakikita rin ako na post na may mga friendships or relationships sila na alam mo yung kahit pero medyo toxic na they tend to stay kasi they don't want to be alone. At I can't blame them, 'di ba? Kasi social tayo na creatures eh. We're social creatures and we need company for us to uh, survive or takot lang sila mag-isa. Tapos siguro as years goes by, may mga friendships ka na nabuo dati na ngayon, medyo nag-drift apart na or you guys are not talking anymore. Pero pag na-meet mo sila ulit, medyo, nung wala namang problema, di ba? Medyo naging busy lang sa buhay, ganun. Pero kasi merong mga certain scenarios na talagang umaalis yung tao. At
umabot na siguro tayo sa point, or ako, sa point na, sure, you can go. Ganun. Na hindi mo na kailangan maghabol. Kasi there's just so much going on in your life na you don't have to cater to those problems anymore. Siguro it's kind of adulting in a sense, or siguro it's because of the past experiences. Kasi diba, nasanay na rin ako mag-isa, ganun. Tapos, yung pagdadrift apart na yun, it's such a weird feeling na hindi naman kayo naging wala naman kayo problema sa isa't isa, or I don't know. It's just that life tends to get busy talaga. And you just have to understand it na may mga tao talaga magsistay at meron talaga aalis. At pag mag-isa ka na, you try to relearn how to be alone. Living your life doesn't mean automatically nag-fall apart na yung buhay mo. 'Di ba? Baka pwede mo sila ma-miss, 'di ba? Yung mga samahan nyo, yung mga inside jokes nyo. Siguro, what I did just was that I appreciated those moments na lang. Na despite that we are not talking anymore, na you can look back and smile at those moments. You can cherish it, sure. Pero, you know, minsan dadaan na lang siya sa isip mo, uy, kamusta na kaya si eto? Naalala ko, nung high school, kasama ko siya palagi pagkakain kami sa lunch. Ganun. Kakain kami sa lunch, cafeteria. Siguro ma-appreciate mo na lang. Itong recent years kasi, nasanay na ako mag-isa. So, majority of the things na usually I do with people, ginagawa ko na mag-isa. At it's really weird feeling. Alam mo yung parang pag you're kinda nervous dito, dito sa chan area na. It gives you a little bit of butterflies kasi you're gonna try something na hindi ka sanay. Na-realize ko rin na okay lang rin naman pala mag-isa, 'di ba? So, unti-unti, basta as time goes by, nasanay na rin ako kumain mag-isa, pumunta sa ganito ng mag-isa, manood ng movie mag-isa. I actually enjoyed it. You need to be alone long enough na ma-realize na it's okay to be alone talaga. Minsan mas okay maging mag-isa. And this is not a tangent where I romanticize loneliness. No. I do get lonely. 'Di ba? Kasi social creatures tayo. Tsaka siguro I just miss that companionship or people na may kasama ko sa buhay. You need somebody na makapag-send ng memes, ganun, na pagtatawanan niyang dalawa. Makapag-send ng TikTok videos, di ba? Yung mga streak nyo, gusto nyo tuloy. Or pag may nangyaring masama, gusto mo may tatawagan ka agad. Well, syempre may pamilya, di ba? Pero what if naman, or paano naman yung mga tao na walang ganun, walang pamilya? Or kung may pamilya naman, pero they're very distant, you know, there's certain situations like that we have to consider na may mga taong ganun. Yung tao na magsasabi na, oy, pre, mali itong ginawa mo. At gusto mo ma-realize mo na yun, na that's, I think that's the one of the most beautiful things sa pagdating sa pagkakaibigan, di ba? Na hindi lang siya yung patatawanin ka or kasama mo, yung talagang i-challenge ka at nire-remind ka kung sino ka. Yung kasama mo sa pagtanda, yung hindi kay hihilahin pababa. At pag may nangyari masama sa'yo, nandyan sila. Malaking difference. So, you have to choose your own circles eh. Pero syempre, di ba, may mga tao namang yung talagang masaya sila na mag-isa sila. At I'm starting to become like that. I tend to enjoy my free time na, or
alone, mas masaya na ako. Kung ko-compare mo dati na takot na takot ako mag-isa, even to the smallest things that I really need to call somebody na, "Ay, pre, samahan mo ko to go here or to do this stuff or something," di ba? Siguro as well na rin as dun sa relationship aspect, di ba? It's been years since I've had a girlfriend and my last relationship was, bro, what? Like, it just didn't end well. Ano bang gusto mong parating sa video na to? Honestly, di ko alam. Siguro, ewan ko, kumain ka mag-isa, labas ka, paminsan-minsan, try mo yung ginawa ko, manood ng movie mag-isa. Maglakad, ewan ko, magiging okay ka rin. Alam mo yan. Siguro, ewan ko, di naman ako therapist di ba?